Hoy John Vic Remulla, kamag-anak ka pa naman daw namin. Pero dismayado ako sa mga pinagsasabi mo ngayon. Ano tong nabasa ko statement na nabasa ko sa internet? Ha? Na malapit na sa sedition. Ang sino mang magsasabi na mag-resign si BBM, parang ganon. Mr. John Vic, ganyan na ba talaga kalupit ang administrasyong bulok ngayon? Na ultimo simpleng mamayang Pilipino kailangan parang bubusalan ng kanilang bibig. Wala nang karapatan magsalita, ganun ba? Mr. John Vic, magbasa-basa ka muna nang malaman mo na under Article 142 of the Revised Penal Code of the Philippines, para pumasok sa sedition, kailangan you will incite others to overthrow the government by illegal ways or violent means. Pero wala namang ganyang ginagawa ang karamihan sa mga Pilipino ngayon, John Vic. Kami ay naghahayag lang ng aming saloobin, ng aming pagkadismaya o frustrations dahil sa mga ipinangako ng bulok na administrasyong ito na magmula noon, papababain daw ang presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng bigas, ng kuryente. Pero ngayon, napako lahat. At talagang hindi nila makontrol, pataas pa rin ang pataas ang presyo ng mga bilihin habang lugmok na ang ating ekonomiya. Lugmok na ang industriya ng turismo at ng mga iba pang mga industriya na talagang bumabagsak ngayon dahil sa kawalang kwentahan ng mga pulisiya ng gobyernong to. John Vic, alam mo, naririnig ko sa mga past interviews mo yung 36 years na daw kayong loyal sa mga Marcos. Ha? Mahigit 36 years. So yan ba ang dahilan kung bakit parang nakikita ko sa iyo na masyado kang nagsaside dyan sa mga Marcos? Mr. John Vic, wala kaming pakialam kahit pa gaano katagal ang naging relasyon nyo ng pamilya Marcos at ng Remulla. Wala kaming pakialam dyan. Ang pakialam namin na kami, ang taong bayan, ang nagpapasweldo sa inyo. Kasama ka na dyan. Kaya kung may kakampihan ka o magsaside ka, walang iba, dapat magsaside ka sa taong bayan din. Mr. John Vic, you're a government official. Dapat nararamdaman mo sana ang sentimiento ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Ha? Alam mo, hindi naman sedition ang magpapahayag ka ng saloobin mo. Hindi naman porket magsasalita ka ng ganyan, meron ng mga matatakot sa iyo o matatakot sa administrasyong bulok na ito na maghayag ng kanilang galit o pagkadismaya. May karapatan kami magsalita. John Vic, hindi nyo kami mapipigilan. At kung kayo, wala naman kayong ginagawang masama o mali, bakit kayo matatakot? Ano bang kailangan yung katakutan? Kahit pa magdadakdak kami, kung kayo alam nyong nasa tama kayo, babaliwalain nyo lang Pero bakit parang nag-iiyak kayo ngayon? At parang masyado kayong tinatablan? Yan ang sinasabi ko, Mr. John Vic Alam mo, John Vic, ha? Ang buong Pilipinas ay hindi buong Cavite, magkaiba yan. At kung akala mo na ang style mo sa Cavite madadaan mo sa buong Pilipinas, diyan ka nagkakamali. 100% nagkakamali ka dyan, John Vic. Dahil ang mga Pilipino ngayon, ayaw na namin na kami ginagawang mga duwag. Ang aming karapatan na magsalita, kasama yan sa aming karapatan, nakapaloob yan sa ating konstitusyon. Kaya Mr. John Vic, wag ka na maggaganyan na mga statement na para ba matakot ang ordinaryong Pilipino na maging against sa gobyerno dahil dismayado sila. Hindi mangyayari yan dahil hanggat patuloy pa rin ang pagtaas ng mga bilihin, patuloy pa rin na walang napapanagot dyan sa malawakang skandal niyan na flood control scandal, talagang dismayado pa rin kaming lahat dito na talaga sumisigaw for accountability at para sa mapanagutan itong mga magnanakaw na ito ang kanilang mga sala sa bayan. Kaya Mr. John Vic, sana makarating sa iyo at wag mong babaliwalain ang boses ng ordinaryo mamamayang Pilipino. Naman sa mga tulong mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon. Trabaho? Doon sa nakita Saan natin. Saan? Maano? Masama tayo sa... Ba't kami masasama dyan? Ikaw lang. Ano? Doon yung mga yung mga nakita Saan natin. nga? Wala.